ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Multo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pare boy, ang dilim-dilim dito sa kinaroroonan natin, baka may multo sa bahay na ito. Matagal ang panahon na walang nakatira dito. Kanino ba bahay ito? Bahay ito ni Don Mariano Abindano San Diego at Doña Maria Yap. Pinatayo daw ito noong 17 siglo, kaya 17th century. Ha? Ibig mong sabihin, matagal ng patay ang may-ari ng bahay na ito, boy? Oo naman, mahigit mag-apat na rang taon na. Ganun ba? Naku pare, bakit tayo pinapuntad ni Sir Timprosyo? Anong gagawin natin dito? Dito raw tayo magmamanman kay Vice Mayor Agaton. Lahat ng gagawin niya, i-report natin sa kanya. Anong ginagawa ninyo dito sa bahay ko? Pare Bonjing, si Doña Maria Yap, yung asawa ni Don Mariano San Diego. Minumulto tayo. Mamulto! Yeah! Pare boy! Tapo na! Pare Bonjing, bumalik ka dito. Bonjing, huwag mo akong iwanan. Huwag kang lalapit sa akin. Huwag. Huwag kang maingay. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako multo. Buhay ako. Buhay na buhay. Ha? Sino ka? Ikaw nga ba si Doña Maria Yap na asawa ni Don Mariano Abindano San Diego? Oo, ako nga. Pero hindi ako multo. Buhay ako. Kaya huwag kang matakot sa akin. Buhay ako at hindi patay. Ang ibig mong sabihin, boy, si Doña Maria Yap, na asawa ni Don Mariano Abindano San Diego, ang nakita ninyo doon sa lumang bahay na yon? Oo, kagawad. Talagang si Doña Maria Yap San Diego ang nakita namin ni Pari Bonjing. Paano nangyari yon? Matagal nang patay si Doña Maria. Mag-aapat na ang taon na. Paano mong nasabing buhay siya? Ayon sa kanya, hindi raw siya namatay. Nandoon lang daw siya. Kung minsan daw nasa Nagay. At may bahay din sila sa Legazpi at sa Tacloban. Ganon din sa Dagupan. At ipinapaayos daw niya yung bahay nila sa Makati. Isa raw siyang pilantropo. Tumutulong sa mga mahihirap. At kung minsan, tumutulong din daw siya sa mga mababait na politiko. Ganun ba? Nako, kailangan makilala natin siya. Kung may pakilala natin kay si Timprosyo, baka matulungan siya. Oo, kagawad. Naku, mabait siya. Hindi siya maramot. Ang dami-dami niyang pera. O sige, gusto kong magipagkilala sa kanya. Kailangan makilala muna niya ako bago natin siya ipakilala kay dating Vice Mayor Timprosyo. Ha? Ang ibig mong sabihin, friend, buhay pa hanggang ngayon si Doña Maria Yap? Pero ayon sa lolo ko, matagal nang namatay. Mag-aapat na raang taon na ang naklipas. Ibig sabihin may hiwagang bumabalot sa kanya, ganun ba?
Hindi, wala. Ayon kay Madam Ira, yung bagong municipal librarian, yung Doña Maria na nakita nila Boy at Bonjing na nandoon sa lumang bahay, ay apo sa panglimang henerasyon. Ang buong pangalan niya ay Doña Maria Yap San Diego Mugatas. Ha? Ganun ba? Naku, palagay ko mayaman sila. Oo, talagang mayaman daw sila, friend. Wala na kayang ibang lahi nila na lalaki? Yung medyo hindi pa matanda? Ha? Ay, bakit mo naman natanong yan, friend? Makikipagrelasyon ako sa kanya. Baka maambunan din ako ng kahit kaunting kayamanan nila. Luka ka talaga. Friend, wala ka bang nararamdaman? Ha? Bakit? May nararamdaman ka ba? Parang may nakikinig sa pinag-uusapan natin eh. Veronica, sino yung tumakbo paalis na galing sa likuran natin? Sabi ko na nga ba eh. Pining, ang pinakamatandang marites dito sa atin. Si Aling Insyang yun. Ano? Naku, patay ako. Baka ipagkakalat na niya ang narinig niyang sinabi ko. Hahabulin kong napakapangit na matandang yun. Malayong-malayo na siya. Ang bilis palang tumakbo. Bakit mo pa siya hahabulin? Papatayin ko na lang siya para hindi na niya masabi pa sa iba yung narinig niya. Pining! Zhao Xianghao de Brusio. Zhao Xianghao, Signora Maria Yap. Take your seat, Signora. Si Senyor de Brusio. Salamat. Maraming salamat. Kumusta ka na, Signora Maria? Ayos lang ako. Nagpunta ko rito dahil gusto kong makatulong sa iyo. Dahil nabanggit ni Kagawad Asyong na isa ka raw sa mga mababait na tao. Kaya nakahanda kong tumulong sa iyo. Thank you. Signora, kung ako ang napili mong tutulungan. Kailangang manalo kayong lahat sa partido ninyo. Sana nga po, Signora. Kaya parang nakikita ko ng tagumpay ng aming partido dahil tutulungan mo kami. Napakaswerte mo, Senyor de Brusio. Dahil may kaibigan kang katulad ni Kagawad Asyong. Siya ang nakabanggit sa akin kung gaano ka kabait na tao. Opo, Signora Maria. Talagang mabait ako. Ang dami ko nang natulungan. Wala akong pinipili. Mahirap man o mayaman. Parehas lang ang trato ko sa kanila. Kaya sa darating na halalan, huwag sana nilang kalimutan. Ibalik sa pagkabisi alkalde si Tim Prusio. Panatilin ako sa serbisyo. Kailangan makaikot na kami mangampanya ngayon. Nako, Vice Alcalde, huwag na kayong magpagod. Hayaan mo na lang ang makalaban mo ang mapagod na mag-ikot-ikot. Kung papabayaan namin sila, baka siraan kami. Delikado. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. At ito ang masasabi ko. Sisiguruhin ko na walang matatalo isa man sa partido ninyo. Salamat. Hagsi. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo. Ay, parang nakalimutan ko ng kumanta. Pero, kaya ko pa naman. Ay, nako. Wala na naman akong kasama dito sa barangay hall. Dati,
mas maagang dumarating si Pining dito. Pero ngayon, mag-iisang oras na ako dito, wala siya. Hindi kaya nakipag-date siya sa bagong nakilala niya sa social media? Mga kapatid, babaha ngayon ng pira at relief goods. Dahil ayaw magpatalo ang bawat isa sa mga kandidato. Kaya samantalayin natin kung sino may bibigay. Lumipat ang mga paparazzi dito sa harapan ng barangay hall. Ay, baka nainis sa kanila si Darwina at pinalayas sila doon. Veronica, friend! Hining! Anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? May humahabol sa yung multo? Hindi, friend. Kasi may masamang balita. Anong balita yan? Nagkagulo na ba sa West Philippine Sea? Sinalakay na ba tayo ng China? Naku, Veronica, hindi yan. Si Doña Maria Yap. Nakita ko nakasama ni Kagawad Asyong. At sabi ng mga paparazzi sa harap ng tindahan nila Darwina, sinabi ro sa kanila Bonjing at Boy na tutulungan daw niya ang partido nila, dating Vice Mayor Timplosio. Kaya delikadong lagay ni Vice Mayor Agaton, baka matalo siya. Ano? Hindi pwedeng matalo si dating honey ko ay si Vice Mayor Agaton. Kailangan malaman niya kaagad ang balitang yan, Pining. Sige, friend, sabihin mo na kaagad para makapag-meeting na ang partido nila. O sige, aalis na ako Pupunta ako kay Vice Mayor Agaton at sasabihin ko ang balitang yan. May kumagat. Sino kaya to? Baga hihingi ng ayuda. Marami na akong nagastos. Mga balik ng balik. Magpapalit lang ng damit tapos hihingi ulit. Ay, talagang pangit na ang politika dito sa amin. Pati magpapalibing ng patay na mahal nila sa buhay, iaasa pa sa mga kandidato. Sandali lang, nandyan na. Vice Mayor, mabuti at nadatnan pa kita dito. Veronica, namiss kita. At alam kong namiss mo rin ako. Tamang-tama. Wala akong kasama dito ngayon. Halika, pumasok ka. At doon muna tayo sa kwarto ko. At magpapasabog na naman ako ng Wag! May sasabihin lang ako sa'yo. Saka na lang yung nasa isip mo. Kasi may masamang balita kasi, Vice Mayor. At napakasamang balita to. Ha? Anong masamang balita na sinasabi mo? Ano? Si Doña Maria Yap, nakipag-usap daw kay dating Vice Mayor Timprosio at sinabing susuportahan daw ang partido nila. Kaya tagilid ka, Vice Mayor, kung hindi kayo kikilos ka agad ng mga kasama mo sa partido. Kaya kailangan may parating mo kay Mayor ang pagsuporta ni Doña Maria Yap sa partido nila dating Vice Mayor Timprosio. Kung hindi, siguradong matatalo kayong lahat! Zhao Xianghao, Vice Alcalde Timplosio. Zhao Xianghao, Senyora Maria. Maupo ka, Senyora. Si Vice Alcalde Timplosio. Ang aga mo, Senyora Maria. Parang may importante kaya tang sadya sa akin. Talagang meron, Vice Alcalde. Alam mo, marami na akong matulugang kandidato. At wala pa akong tinulugang natalo. Kaya lang, may kaunting kondisyon laban. Kung yan ay papayag ka.
Anong kondisyon yan, senyora? Alam mo, modern na ngayon ang sistema sa halalan. Lalo na sa pagbibilang sa mga boto. Hindi tulad noon na mano-mano lang. Pero ngayon, high-tech na tayo. Machine na at computerized pa. Oo, senyora. Alam ko po yan. Napakabilis. Kaya lang, kung minsan ay nagkakaabere rin ang mga machine na yun. Doon lang tumatagal ng konti ang pagbibilang ng mga makina. Alam ko yan, senyora. Dahil matagal na ako sa politika. Mula noon, ay minsan ko palang nasubukang matalo. Pero may posibilidad na matatalo ka uli, Abi. Kung dadayain ka ng kalaban mo. Ako, dadayain uli. Imposibleng madadaya nila ako uli, senyora. Ako pa. Huwag kang magpapakampante. Malakas ang kalaban mo. At may posibilidad na matatalo ka. Senyora! Totoo ang sinabi ko. Pero kapag papayag ka sa kondisyon ko sa'yo, 150% padalo ka. Paano, senyora? Paano? Buti pa, imbitahan mo lahat ng mga kapartido mo at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Friend, mabuti naman at nadatnan pa kita dito sa barangay hall. May sasabihin ako sa iyo. Ha? Ano yung sasabihin mo sa akin, friend? Nakita ko na maraming sasakyan sa tapat ng bahay ni Kagawad Asyong. Nakita ko si Bonjing na nagtra-traffic doon lang para sa mga dumarating pang sasakyan. Tinanong ko siya kung anong meron sa bahay ni Kagawad Asyong. Sabi niya, may meeting daw ang partido nila dating Vice Mayor Temprusio at si Doña Maria daw ang speaker nila. Ano? Bakit siyang speaker? Anong katungkulan niya sa partido nila? Kandidato rin ba siya? Hindi ko alam. Basta yun lang ang sinabi ni Bonjing sa akin. Hindi na ako nagtanong pa. Baka isipin nilang chismosa ako. Kailangan malaman yan ni Vice at ni Cap para makapaghanda sila kaagad kung ano man ang ibig sabihin ng meeting na yun. Bayaw, malayo pa ako eh. Natanaw ko yung babaeng galing dito. Palagay ka, baka nagpasabog ka na naman ng laban ng bulkan. Hindi bayaw. Ha? Si Bironi kayo. Ah! Nagmamadali siya eh. May pinapagawa ka pala sa kanya. Naku bayaw, may masamang balita. Ano na naman ang masamang balita yan, bayaw? Sabi ni Veronica sa akin, may meeting daw sila Timprosyo doon sa bahay nila Asyong at si Doña Maria Yap ang speaker. Ano ka mo, bayaw? Sila Timprosyo magmi-meeting sa bahay ni Kagawad Asyong. At si Doña Maria Yap ang speaker nila. Oo bayaw, yan ang sinabi sa akin ni Veronica, kaya nagpunta rito. Bayaw, halika, samahan mo ako. Ha? Saan naman tayo pupunta, bayaw? Pupunta tayo kay Mayor Gustalvo. I-report natin ang nakalam nila Pining at Veronica na balita. Sige, bayaw. Kailan ba tayo pupunta kay Mayor, bayaw? Ngayon na bayaw, Ha? para makapagpatawag na rin siya ng meeting ng aming partido.
sasabihin sa atin ito Doña Maria? Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, ay gusto ko kayong makausap. Gusto kayong makausap ni Doña Maria dahil may mahalaga daw siyang sasabihin sa inyo. Ito ay tungkol sa malapit ng halalan. Magbibigay yata sa atin ng ayuda. Maganda ito, kasama, ang ganda. Tumahimik lang kayo ng konti. Narito na ang ating panahong tagapagsalita sa araw na ito. Walang iba kundi si Doña Maria Yap. Salubungin natin siya ng pasibagong palakpakan. Saan sa siyang how sa inyong lahat? Sa araw na ito ay... may pulis! Pulis! Senyora Maria! Senyora, bumalik ka dito! Senyora! Anong nangyari kay Doña Maria? Bakit tumakbo nang makakita ng pulis? Bakit kaya tumakbo si Doña Maria? Bakit kaya tumakbo si Doña Maria? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Multo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!